Magandang gabi po mga kababayan. So aalamin po natin kung sino-sino yung mga kasama ni Sir Paul sa pagpunta ng Agusan. So alam natin meron na pong post update si Sir Paul na pumunta sila doon sa Agusan, doon sa lugar ni Russell. So kung sino-sino ba yung mga kasama ni Sir Paul doon. So unang-una alam naman natin hindi mawawala yan si Peter Paul. Si Peter Paul yung pinaka-driver sa kanilang lahat. Marunong naman si Ralph, marunong si Piking Bombay, marunong si Mang Eli. So, pero pinaka sa mga malalayong lugar is si Peter Paul talaga yung nagda-drive. So, mabuti na lang kumpleto yung grupo. So, sino-sino ba yung sumama sa sa mission? Unang-una, si Ralph nandoon, si Peter Paul nandoon. Si Mang Ili, nakasama pala si Mang Ili. Akala ko nandun pa siya sa Manila. Pero meron na po ako napanood ng video niya na pumunta siya sa bahay nila Gia. So, kinumusta niya si Gia kung ano nang nangyari sa kanila doon. Tapos, si Piking Bombay nandun. Tapos, si Istong. So, pag itong grupong to ang magkakasama, masayang masaya po talaga. At alam ko, safe na safe si Sir Paul. Lalong-lalo na nandun si Edito. Mas maganda kasi pag pumupunta si Sir Paul sa malalayo, lalong-lalo na sa mga katutubo kasi si Edito is isang katutubo din, marunong sa kanilang mga salita. So, hindi masyadong nakakatakot kasi andyan si Edito na pwedeng mag-translate sa mga sinasabi nila kasi yung iba hindi nakakantindi ng Bisaya. So, pag Bisaya naman, walang problema kaya nandyan naman sila Peter Paul, sila Mang Ili, sila Ralph, na yun yung laging nag interpret. Kaso lang yung mga ibang mga katutubo kasi hindi nakakaintindi ng Bisaya. So, mabuti na lang sumama si Peking Bombay. Mas kampante po ako kung nandun talaga si Peking Bombay kasi si Peking Bombay parang bodyguard na bodyguard talaga ni Sir Paul. Binabantayan si Sir Paul sa kanyang paglalakad, sa kanyang mga ginagawa pa. Lagi siyang nauuna doon sa bukid, nauuna siya doon sa doon sa pupuntahan nila. So, kinakausap niya yung mga katutubo. So, parang mas safe siya. Tapos, ang laki pa ng katawan ni Peking Bombay. Mabuti na lang nakasama kasi ayaw niyang sumama pag mga malalayo kasi nahihilo nga po siya pag nakasakay ng kotse. Pero ginawa nila ng paraan doon sa likod siya pinapasakay, hindi sa loob. Doon, nag-i-enjoy si Peking Bombay doon sa kinalalagyan niya doon sa kahit mainit. Hindi naman mainit kasi tag-ulan na doon, pati dito tag-ulan na, umuulan na. So, enjoy si Peking Bombay doon sa likod. So, sumama din pala to si Istong lumipat doon sa sa likuran. Kasi pag mga malalayo, parang nagdadalawang isip si Edito kung kung sasama siya kasi nga yung nahihilo nung pagpunta nga nila doon kay kay Ninita nung pinuntahan nila doon sa Cagayan, hindi siya sumama kasi nga yan yung dahilan niya na nahihilo siya sa biyahe. So, pinipilit na lang niya yung pagsama kung talaga doon sa Mindoro. Pinipilit na lang po talaga niyang makasama doon kahit nahihilo na siya. Pero, ngayon, mas kailangan kasi siya ni Sir Paul. Hindi siya makatanggi pag si Sir Paul na po talaga yung humingi ng mga sa kanya pabor. So, handang-handa talaga to kahit gabi, kahit anong oras. Andyan talaga lagi si Peking Bombay handang sumusuporta kay Sir Paul. Mabuti na lang po nakilala ni Sir Paul si Edito. So, si Edito is isa po sa mga katutubo na natulungan ni Sir Paul at nagbago din yung buhay nung makilala niya si Sir Paul. Ibang-iba na talaga yung pananamit, yung kabuhayan ni Peking Bombay ngayon ni Edito. Pero alam natin madiskarte si Edito mula noon na hindi pa nakilala ni Sir Paul. Madiskarte na yung tao pero nag-iba yung mga pananamit niya. Parang foreigner na po siya tingnan. Hindi mo na siya makilala, parang na titingnan mo siya para siyang kaya nga Peking Bombay kasi yung niya hitsura is parang Bombay na Bombay po talaga. Pero hindi siya hindi po siya Bombay. Isa po siyang katutubo. Kaso puging-puging nga lang po ng katutubo. So ito naman si Istong, pag saan si Bombay, andon din yung niya kanang kamay si Istong.
hindi talaga pagpapaiwan pag si Peking Bombay nandun din si Istong, sumasama din yan sa kanila kasi pinapasama yan din ni Sir Paul kasi mabait din yan na bata, matulungin. So mabilis kung tawagin kung may yung pwedeng ni Sir Paul sa kanila. So mabuti na lang andun yung dalawa. So yung mga supportive yung si Rap, yung cameraman, si Mang Ili, yung taga role ni Mang Ili. Dati si Mang Ili kasi yung nagbibideo ni Sir Paul, kaso nandiyan na si Rap. So parang si Mang Ili yung nag-i-scout, yung nauuna doon sa mga bahay. So sinasabihan, pati naman ito si Ralph, siya yung nagmamanage sa kung saan sila pumupunta. Tapos si Peter Paul, pag kumpleto talaga yung grupo, sila naman talaga yung unang-unang grupo ng PBT maliban doon sa taga Mindoro. So sila po yung naabutan namin na magkasama, lalong-lalo na po si Mang Ili tapos si Peter Paul. So silang apat ni Madam Yula pupunta yan sa mga bukid-bukid. So kahit anong hirap yung daanan, so, pinapatawa lang po tayo kasi si Mang Ili magaling din yan magpapatawa eh. Hindi yan boring kasama si Mang Ili, lang lalo na to si Rebecca, pati si Peter Paul. So yung basta yung grupo basta buo, walang boring na kasama. So yun yung inaabangan natin na muli nilang pagsasama sa buong team ni Sir Paul. So yung taga Mindoro siguro busy pa po, hindi pa po nakapunta doon sa hindi nakabalik sa Davao. So hihintayin natin kasi masiring-ring masaya din yung kasama sa grupo. Pati si Rins, yung pogi sa grupo yan si Rins eh. So doon sila sa bahay pupunta sila sa bahay ni Russell, pero ang dami po nilang dinadaanan na lugar, yung mga pabahay ni Sir Paul, yung mga ibang, meron siya lang iba ding natulungan. So yung talaga doon sa pabahay ni Sir Paul, doon po siya nabigla nung nalaman niya na yung anak ni Joby, ang anak ni Joby kasi yan yung laging pinupunta ni Sir Paul pag pumupunta siya doon sa pabahay, kasi yung bahay kasi ni Joby namimintin niya na malinis. Kisa, di ba alam naman natin yung ibang katutubo hindi talaga ganun kalinis, pero si Joby malinis na malinis talaga. So sa loob ng bahay, pati sa labas talaga yung nila mga gamit. So doon lagi si Sir Paul pinupuntahan, tapos yung mga bata nilalaro ni Sir Paul. So yung pag may mga dala ni Sir Paul, binibigyan lagi si Joby. Kaya nga nabigla si Sir Paul na namatay pala yung anak ni Joby. So kaya natakot, hindi, nalungkot pala si Sir Paul kasi hindi man lang nakakontak. Siguro kung nakahingi ng tulong si Joby, siguro maagapan pa yung sakit ng bata, kasi yung iba kasi nag-give up na yung ibang katutubo kasi pag sabihin hospital, so natatakot na yan sila pumunta kasi alam nila nila na magastos sa hospital, wala silang pambili ng gamot. So yun kasi lagi nilang iniisip, pero ang dami na pong hospital ngayon, wala na pong bayad. So yung iisip po na lang is pagkain na lang po talaga. Pares dito sa amin, wala na po talagang bayad, zero billing na po talaga. Yung maliban lang po kung magpa-private ka, kung kailangan mo talaga ng private na doktor. So yung iba po dito talaga parang ka lang, parang magbabantay ka lang po talaga sa yung mga pasyente. Yung mga public hospital is zero balance na po. So hindi lang natin na 100% may bibigay yung tamang serbisyo kasi sa sobrang dami po ng mga pasyente. So yung iba nag-iiba na yung mga mood ng mga empleyado. Kaya totoo naman yung sinasabay nila, yung iba masasama na yung ugali. Dahil din po yun sa stress sa trabaho, dahil sa dami ng mga pasyente na kinikita nila. Kaya para sa kahit example sa aming ward, meron kaming 34 na pasyente, yung nakahawak noon na nurse dalawa lang. So mahirap talaga kay kulang talaga yung mga tao. So yung iba pag lumapit hindi punta agad. So nag-iiba na yung mood ng mga bantay. So hindi man kasi nakakaintindi, kasi yung iba sinasabi pag umuupo yung mga nurse, sinasabi kasi nila na nag-oopisina lang po. So hindi po nag-oopisina yan sila,
ay yung mga order ng mga doktor, yan yung po yung ano kinaka-carry out nila para mabigyan kayo ng gamot, kasi pag hindi nila yan tinitingnan, hindi kayo mabibigyan ng gamot. Tapos yung iba mabibigyan nga, magdoble-doble yung ano, yung pagbigay, kailangan kasi yan naka-record. Kaya yung iba hindi nakaintindi, sabi, ay andun ko yung nurse naka ano nag-oopisina kasi nakaupo lang daw po. Yan po, totoo po yung mga ano, totoo po yung mga sabi-sabi na mga ganyan. Tapos totoo din po niya mga masasama yung mga ugali ng nasa ospital, kasi alam ko yun, kasi aburido na yung iba, stress na stress. Stress sa ano sa work, stress sa pamilya. So yun po talaga totoo. So kaya ano, sayang 'di ba? Kasi malaki na yung bata. Tapos hindi nila nadala man lang sa ospital, hindi nila napa-check up. So kung nakontak sana nila si Sir Paul, sana natulungan yung bata. Amo, naghihinayang talaga si Sir Paul na hindi man lang nakachat si Joby kay Sir Paul na humingi ng tulong. Siguro na nahiya din niya, nahiya din siguro si Joby na ano, kumontak ni Sir Paul. Kaya ang saya-saya niya nung ano, nung nakita nila yung sasakyan ni Sir Paul, kasi hindi naman lagi pumupunta si Sir Paul doon kasi malayo nga po. So nung pagdating talaga, sigawan talaga sila nang dumating si Sir Paul. So natutuwa talaga sila kasi alam nila pag pumupunta si Sir Paul doon, mayroon talaga pong ibibigay si Sir Paul sa kanila. Kaya inabangan talaga po nila yung ano, pagpunta ni Sir Paul. Kaso lang, nabigla si Sir Paul nga po, kaya yung isa na yung anak ni Juby namatay. Tapos yung mga pabahay ni Sir Paul, medyo sira-sira na, kasi madali lang naman yung masira pag ano, mga yung bahay na ano lang, hindi naman simento. Pero pag inaalagaan, so magiging ano, matagal din yun. Pag inaalagaan mo lang, hindi pababayaan pa. Pero yung ibang bahay nawala, kulang na yung bahay doon kasi nga ano, pinaiwas pala ng may-ari. So yun, kulang na yung ano niya. Tapos yung ano, hihintayin natin yung pagpunta ni Sir Paul doon kay Russell. So, meron live si Sir Paul, hindi ko pa napanood kasi galing pa po ako ng trabaho, hindi pa ako nakaligo. So, inuna ko po yung pagbibideo para meron po ako may post bukas. Cause, ayan po yung inuuna ko muna bago ko matulog, maligo. So, mag-post muna. Nagbabasakali lang naman dahil merong earnings na maliliit. So, yun lamang po. Basta masaya lang po tayo na meron ng update ang ating inidolo. Safe sila doon sa sa misyon. Kompleto yung grupo. Nandyan si Peking Bombay, nandyan si Istong, nandyan si Mang Ili, nandyan si Ralph. So, si Mang Damiula lang yung kulang. Siguro nandoon sa bahay kasi siya yung siya yung nakatoka doon kasi andun yung bata, andun po si Mike. Kailangan pa kailangan pa yun na turuan kasi tinuturuan pa nila kung paano mag-vlog si Mike. So parang nakikita na naman natin si Mike na mataas na yung mga views ng mga video niya. So ilang araw pa lang nagbo-vlog si Mike, sobrang taas na yung mga views niya. Iba talaga pag si Sir Paul yung yung tumulong. Iba kung siya yung magbigay ng pangalan kasi patok na patok talaga sa sa social media sa mga tao. So malaking tulong talaga pag malaking pasalamat talaga pag ikaw talaga mismo kilala ni Sir Paul. So kami dito nga Tagalite nag-aabang din kung kailan pumupunta si Sir Paul dito, baka lang naman makita namin sila sa personal. Masayang masaya na po kami. Matagal na po yung hinahangad namin na makita yung iniidolo namin dito sa Leyte. Kasi si Madam is Tagalite, baka may time na pupunta yan sila dito. Dito sila magmi-mission sa atin. Kasi alam natin marami ding mahihirap dito sa sa lugar namin. Maraming badyaw din dito. Yan ata pwedeng tulungan ni Sir Paul kasi nanghihingi lagi. Pag hindi mo binibigyan, kinukurot ka pa. So, kahit bibigyan mo, babalik yan. Mas marami pa yan sila pag bibigyan mo yan. So, yun lamang po. Pero yung ibang badyaw is professional na po talaga doon sa amin. Isang barangay sila. Pero yung iba, mga teacher na po, yung mga ibang professional na po talaga yung iba. So, yung iba na siguro mga tamad na magtrabaho, yan yung nanghihingi sa sa bayan. So, yan lamang po. So, maraming salamat po sa pakikinig sa aking video, sa aking vlog. Maraming po salamat sa inyo sa walang sawang suporta po sa akin. Thank you po and God bless po sa inyong lahat.